Kumusta mahal na mga mamumuhunan at mangangalakal? Ang serbisyong analytical ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mo itong i-pause. Maaari mong tingnan ang bawat parameter ng kumpanyang sinasaliksik ng detalyado. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon, Lena Pharmaceuticals, ticker ANMIA. Ang pagsusuri ay batay sa data noong Agosto 20, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Organisasyon Lena Pharmaceuticals na bibilang sa subkategory Pharma Other, 39 na organisasyon ang lumahok sa paghahambing. Titingnan natin ang order table sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay minus 5.5 sa 10 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 1.9 puntos. Malawak ang pagtingin sa kabuuan ng US stock market. Makikita mo na ang average na market score sa pangkalahatan ay 1.8 points. Laban sa minus na rating 5.5 puntos para sa kumpanya Lena Pharmaceuticals Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Lena Pharmaceuticals at mga subkategory na kumpanya, makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang stock Lena Pharmaceuticals nagpakita ng dynamics na 46.2%. 26.2% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng kumpanya Lena Pharmaceuticals Inc. nagkakahalaga ng $2.01 bilyon, na may subkategory capitalization na $119 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.44 bilyon. Ang capitalization ng libro ng subkategory ay $44 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balanse, nakikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Lena Pharmaceuticals Inc. sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 1.68%. Ang book value ay 0.74%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at capitalization ng balance ng subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya sa ilalim ng pagsusuri ay nagkakahalaga ng $0.646 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay 148% ng kapital. Ang resulta ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, masama, minus 1 punto. Ang ratio ng presyo ng stock ng kumpanya sa mga kita nito ay 0, na may average sa subkategory na 55.7. Ratio ng presyo sa merkado sa kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus $14 na milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $167 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 2.7. Ang average para sa subkategory ay 2.9. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $750 milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang margin ng benta ay minus 1.7% na may average na 5.2% sa subkategory. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa subkategory ayon sa bilang ng mga empleyado ay 1.35%.
na 15% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng $2,238,000, habang para sa subkategory ito ay $2,564,000. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay minus $15,800, na may average sa subkategory na $46,000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang dami ng mga benta sa bawat empleyado ng organisasyon ay $833,000, sa subkategory na $879,000. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Short shares account para sa 11.7%, kumpara sa subkategory average na 3.3%. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 80% para sa kumpanya Bene Pharmaceuticals, habang sa subkategory ang RC level 14 na ay 49%. Ang kasalukuyang stock valuation ng kumpanya ay nasa $72.52. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $75.40. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng tinatanggap ng publiko na mga desisyon ng sistema ng impormasyon at sanggunian sa panahong ito. Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng mga mahalagang papel ng kumpanya Bene Pharmaceuticals Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Bukas na sell order sa $72.53 bawat bahagi. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mahinang paghahalaga at takbo ng presyo. Ginawa ang valuation ng kumpanya gamit ang index valuation method ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 72.7. Ang stop loss ay nakatakda sa 112.07. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, automatikong naayos ang order sa pagtatapos ng kalakalan sa Setyembre 28, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, AMEI, ay ang pangunahing buy order. Ang video para sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa aktwal na presyo. Salamat sa madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng impormasyon Guru Markets.